inyo, hindi na kayo pasinungalingan, na hindi talaga apostolic doctrine ang aking tinuro. No? Pagdating sa kaligtasan, itinuro ng mga apostol, sabi ng mga tao, ano ang aming gagawin? Sabi ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo. At ano ang katumbas ng pagsisisi? Marami sa Islam, walang katumbas yung pagsisisi. Nakalimutan kong naka-next question ko saan na kaya lang, hanggang 5 tanong lang eh. Mamaya, pwede kong itanong, pagandaan na ng kasin. Ano ang katumbas na gawa sa pagsisisi? Islam. Kasi sa Biblia, malinaw eh. Yung pagsisisi, pagpatay sa kasalanan. Hindi ka naman talaga mapupunta sa kasalanan kung gumagawa ka pa ng kasalanan eh. Sabi ng Biblia, ang mga ligo, ang mga manalasing, ang mga pagsampa sa Diyos-Diyosan ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So tama yung aking interpretasyon. Tama yung turo ng mga apostol na kapag ikaw ay nagpapatuloy sa pagkakasala, kahit sabihin mo na sumampalataya ka na noon at ngayon ay gumagawa ka pa rin ng kasalanan, natapik na karasyon kanina sa Quran, hindi namin sinisigurado na kami ay hindi makakagawa ng kasalanan. So, ibig sabihin, there is always possibility that one day, babalikan ko sa iyong kasalanan ginagawa katulad ng dati. Continuously committing sin over and over and over. Again, paano ka maliligtas niyan? So, ito ang tanong ko sa inyo. Okay ka, Rashid. Kung sakaling dumating ng Panginoon ngayon, ligtas ka ba? Kung hindi mo pala tiyak, naligtas ka. Sa Biblia, malinaw eh. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Conditionally, kung matyaga inyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya yung binanggit na kanina, hindi lahat na nagsitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hindi ka naman talaga maliligtas kung hindi ka na nagpapatuloy. Kasi ang kaligtasan sa Biblia is conditional. After you say, kinakailangan mo magpatuloy ka na magpatuloy sa paggawa kung ano ang kalooban ng Diyos para ikaw ay maliligtas. Sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, yan ang maligtas. That is the concept of the Bible. That is the concept of salvation in the Bible. Kailangan mong pagtrabahuan ang iyong kaligtasan. Sabi ng Biblia, work out for your own salvation. Kapag tumigil ka na sa paggawa, of course, hindi ka na maliligtas. Kaya sabi ng Biblia, hindi lahat na nagsisitawag sa aking pangalan, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karya ng langit. Of course, tama. Kasi noon tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, ngayon hindi na. Magdadahilan sila ngayon, Panginoon, nagpalayas kami noon. Panginoon, nagpagaling kami sa pangalan mo noon. Pero inabutan ka ng kamatayan, inabutan ka ng pagbabalik ng Panginoon, hindi mo na ginagawa yun. Kaya ka ngayon na salita, Panginoon, nagpalayas kami. Kontra ba yun sa sinabi ng Biblia? Na kapag tumawag ka sa Panginoon, ay maliligtas ka, sabi sa akin ng Romagis. Walang contradiction. Kapag makikinig lang kayo sa apostolic doctrine and interpretation, walang kontra. Sa inyo kasi kontra agad eh. Ang ibig sabihin, pag nag-kontra, hindi nyo talaga nauunawahan ang konsepto. Ngayon, ang gusto ko, pasinungalingan niya. Kasi debate nga ito eh. Bagamat wala kaming ipitan. Pero ang hinahanap ko argumento kay Garashid, patunayan niya ngayon na hindi apostolic doctrine yung aking ipinapangaral at salungat ang aking interpretasyon kung ano ang in-interpret ng mga apostol. Yun yung hinahanap ko sana. Inaabangan ko ngayon eh. Kasi ang aming topic is the concept of salvation not directly according to the Bible but according to the ancient apostolic doctrine and interpretation. Yan, dyan gugulong yung ating debate. So, bilang isang tumatayo sa negatibo, kasi yung malingin na hindi talaga mali yung aking interpretasyon. Ang ginawa niya, gumawa siya ng mga versikulo na pinagkontra-kontra niya. Ang interpretasyon niya ang mali, hindi yung sa akin. Paano nga sabihin mali? Yung sinabi ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo. Sabi naman ni Apostol Pablo, patayin ninyo ang inyong mga kasalanan. Ano ang mali doon?
Nung sinabi ni Apostol Pedro, mga pabautismo kayo. Nung sinabi naman ni Apostol Pablo, na kailangan yung mga libing nakalakip ni Kristo sa pamagitan ng bautismo. Ano ang mali doon? Nung sinabi ni Apostol Pedro, at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, at sinabi naman ni Apostol Pablo, kinakailangan yung mabuhay, lumagad sa panibagong buhay. Ano naman ang mali doon? Wala akong nakikita. So, hindi lang naabot pa ni Karasim yung aking ipinapaliwanag na simple lang naman sana. Ang hinahanap ko rito, pasinungalingan niya na hindi sang-ayon sa turo ng mga apostol yung aking mga binasa. Wala akong makita. Kaya sabi ko, hindi ka lang kung paano nag-divide. Ang ginamit niya, dinadivert niya lang yung topic sa kung saan saan. Last 5 minutes, Pastor. Last 5 minutes. Last 5 minutes. So, thank you, no? So, bilang pawakas, ito ang hindi nyo maaari pa narinig. Sa Biblia, may lumang tipan at may bagong tipan. But in between the Old and the period of Old Testament and the New Testament, there is transitory period na hindi nyo naman yan mababasa sa Biblia. Ano ang transitory period? Ito ay malaki ang pinalaman sa kaligtasan. Yung pagitan ng luma at bagong tipan, yung pagsasalin ng kautusan papunta sa biyaya. Kaya sinabi ng Panginoon papalad daw ay malinis na puso sapagkat siya makakapasok sa karya ng Diyos. Mula sa panahon ni Juan Bautista hanggang sa pag-akit ng Panginoon sa langit, that is the transitory period. Ang lahat ng nabuhay diyan na sumampalataya sa salita ng Panginoon ay ligtas. Ano halimbawa? Katulad ng tulisan na nakasamang natapong si Kristo sa krus. Kaya napakaraming interpretasyon na nagagulo-gulo na. Hindi na kailangan ng bautismo. Bakit yung tulisan naligtas? Kasi hindi nila alam yung panahon ng pagsalin ng kautusan papunta sa biyaya. Lahat ng sumampalataya sa salita ng Panginoon during nung nabubuhay pa si Kristo, yung mga pinatawag ni Kristo ng kasalanan, ligtas yun. Pero nung naabutan na sila, nung nalubos na yung biyaya, pag-akit ng Panginoon sa langit, kinakailangan na sila uling bautismuhan. Bakit? Tapos na yung transitory period. Ang katunayan niyan, yung mga alagad ni Juan Bautista. Lumapit sa mga apostol, tinagabagan ninyo, have you received the gift of the Holy Ghost since you believe? No. Hindi nyo namin alam na meron pang ibinibigay ng Espiritu Santo. Kung gano'n, sa ano kayo nakabautismuhan? Sa bautismo ni Juan Bautista. Ayun. Yung mga nabautismuhan sa panahon ni Juan Bautista, na nasa panahon ng transitory period, ay binautismuhan ng mga apostol. Bakit? Binigay na ng Panginoon ang kumpletong proseso ng kaligtasan. Dumating na yung biyaya, which is pagsisisi, pagpatay sa lahat ng mga kasalanan, pagbautismo, sapagat pagdutubig sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng kasalanan, at yung selyo ng kaligtasan, pagtanggap ng Espiritu Santo. Wala namang iba na pinangaral ng mga apostol Dito na lang tumakbo ang turo ng mga apostol. Pa-after ng Panginoon umakyat sa langit. Wala na. Paano ba sabihin na ang aking interpretasyon ay sarili ko lang interpretasyon? Wala kang makukuha ang ebidensya na ang aking tinuturo ay lihis sa apostolic doctrine. Mag-present ka ng mga versikulo mamaya at pagkukontrahin mo, pinagkukontra mo sa isip mo pero not in my interpretation according to the interpretation of the ancient apostolic doctrine. Para malaman nyo lahat, sa inyong kalaman lang, ang aking pinatutunayan dito na ancient apostolic doctrine ay hindi yung mga sinaunang tao. Imagine, ilang taon na? 2,000 years ago. Yung kanilang turo. Dumating sa ating panahon. Kaya tinawag na ancient. Sinaunang turo ng mga apostol. So, hindi lang siguro talaga naunawaan ni Carson pero okay lang. Better luck next time. Ang pinukusan na kasi yung tao na pinakamatanda sa authorship, sa pagiging totoong apostol ba si Pablo o hindi. Pero that is not the topic here. The topic here is the concept of salvation according
to the ancient apostolic doctrine. Kaya kung sabi ni Gajet, ayon sa Biblia. Kasi pag sinakyan ko yung ayon sa Biblia, papasok na naman yung mga tanong ng may mababasa pang letra por letra na sinabi ni ganito, kaya hindi na makakapasok sa akin ngayon yun. So, 1 minute. So, maraming salamat. So, ready tayo sa mga sagot ni Gajet. So, okay na po. I-cut ko na po yung time. Maraming salamat. Okay, Pastor. Maraming pong salamat sa pangalawang video po. At at least man lang sa mga viewers natin. Hindi lang naman to hindi to yung nagsalita lang si Pastor, yun lang. Dapat maging interactive din yung mga audience natin worldwide sa mga nanonood. If you have questions, pwede nyo i-post sa comment section sa page ni Karashi, and much as possible, sasagutin natin ng mamaya. Yun, pinakinggan ko si Pastor kanina, first time ko narinig yung transitory period, which is, naman siya, informative at the same time, syempre, bilang Muslim, ayaw naman maging bias, syempre, intindihin din natin yung paliwanag ni Pastor. Bago yung paman, mag-proceed na tayo sa questions sa the sheet. Bibigyan po natin siya ng 5 questions, 2 minutes duration each question. So, yung follow-up question, pwede kong sabihin lang. Maraming salamat. Ang unang tanong ko ay binasa mo yung patutuon ni Pablo sa Galatia Gospel. okay. Galatia, sabi kasi, binasa mo, siya rin nagbigay sa akin ng kapangyarihan mangaral sa mga itin. Hindi ba pananalita ito ni Pablo sa kanyang sarili? Yun ba? Basta ko po. Kasi ito yung ginamit mo para kumbinsin mo kami, patunayan mo si Pablo talagang apostol. Sabi ni Pablo, siya po ang nagsalita nito eh. Sinabi niya, ako ay apostol sa mga Hintil. Hindi naman sinabi ng Diyos, hindi sinabi ni Jesus. Ang nagsabi, siya lang. Okay, sige. Salamat. Sasagutin ko na, no? Opo. Sinabi ni Apostol Pablo yun, na siya ay apostol sa mga Hintil kasi, pansinin nyo, pag binasa natin ang katagawa, sabi na Ananias, nagreklamo si Ananias hindi lang actually si Pablo sabi na, sinabi mismo ni Jesus yun. Sabi na Ananias. Madali po. Gusto mo sige. Sabi na Ananias, kailangan ko tao masamang tao mamamatay ka tao. Pero sabi ng Panginoon kay Ananias, siya ay aking sisiglang hirang harap sa mga Hintil. Hindi ba pagkatalaga yun? Hindi ba? Hindi ba pagkatalaga yun? Kaya Apostol Pablo